commitment as a catalysts for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. The country's friendly station. Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your sight is our priority. Your eyes deserve expert care. At Glang Eye Care Clinic aims to prioritize the sight of every Filipino. It is our humble honor to extend our dedicated service into the constituents of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We help you see life clearly from eye exams to advanced treatment. Your trusted specialists are here for you and your family. Visit Glang Eye Care Clinic, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang, a clinical optometrist licensed of Philippine Professional Regulation Commission, located at 2nd floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. For your inquiries, you may call or text at cell phone number 0966-024-6066. Email at glangecc@yahoo.com. Remember the name, Glang Eye Care Clinic. DXTC 95.9, Radyo Natin FM Cotabato City. Alban Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isayos po ang ating orasan na walang minuto makalipas ang 11 ng umaga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bangsamoro. At ngayon, narito po ang balita sa oras na ito. At ang balitang ito ay hatid sa atin ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or CATIA.
Nagkaroon ng pagpupulong kamakalawa sa pagitan ng Cotabato City Government at ng Board of Directors ng Metro Cotabato Water District or MCWD. Ito ay upang pag-usapan ang posibleng pagbibigay ng Japan International Cooperation Agency or JICA ng dagdag na water supply para sa Cotabato City. Matagumpay na naisagawa ng JICA ang pag-aaral kung papaano maisakatuparan ang kanilang proyekto para sa Cotabato City katuwang ang MCWD. Ang kinakaharap na lamang na pagsubok ay ang pagbayad ng Value Added Tax or VAT para sa naturang proyekto. Ayon sa MCWD, mahihirapan sila rito dahil sa taas ng kailangang bayaran ng kanilang ahensya. Ito ang dahilan kung kaya't lumapit sila sa lokal na government ng lungsod nang sa gayon ay mailakad na ito. Samantala, ayon kay Mayor Bruce Matabalaw ng lungsod ng Cotabato, hahanapan ng paraan ng Cotabato City Government ang kahilingan ng MCWD. Dahil ayon sa kanya, ito naman ay para sa mamamayan ng lungsod ang proyekto. Lalo pa ngayong tumataas ang demand ng tubig dahil sa tumataas na populasyon ng Cotabato City. Sumain niyo ang balita sa oras na ito. At ang balitang ito ay sa atin ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITWI. Ito po si radyo natin Oronisa Mintal Kusing na tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Filipino, sama-sama tayo Bangsamoro. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Manila Broadcasting Company. Seganggulan no ing tanong, pamikirin sa mabago, sa panon na ni kalilitan, no darapan lumadago, pamikirin sa kalilitan, ingudong mga islan, duwan-duwan tanudentaran, uditanong mamagayon, mga guroy, mga ulamang, sang sunadakan sa bandalan sukakali mo kapan magayun dumadakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namba itadmantanong makalilitad kanumadakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Surah Al-Baqarah, verse 32 of the Holy Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Bangsamoro. Kumusta na po tayong lahat? Especially po sa ating mga listeners, sa ating pong mga live viewers. Ayan po. Sa ating pong mga listeners sa pitan ng kanilang mga radyo. Kumusta po ang araw natin ngayon? Today is Saturday. 25th of October 2025. So ilang months na lamang at magdi-December na. So nangangahulugan lamang na mag-i-end na naman ang taong 2025. Parang kailan na ng bilis ng panahon. Alright, it's third day of Jumada al-Awwal in Hijri Islamic calendar. Yan, nasa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head. And of course, sa ngalan po ng aming news writer at sa ngalan po ng aming mga samahan sa impilang DXTC 95.9, radyo natin FM Kota Bato City. Welcome aboard sa programang Tuladan Abayanan. Ngayong araw po ng Saturday. Again, it's 25th of October 2025. Dalawang buwan na lamang at December na at Pasko na para po sa mga kapatid nating Christian. Sa ito po, ako po ang inyong makakasama, of course. Ang inyong pong kakasakawang-kawangan, ang inyong pong kakanuron. Hanggang alas 12 po ng tanghalit, tayo po ay magsama-sama. So, yan lamang po kayo, wag po kayong mawawala. I'm pretty sure na marami pong nag-aabang dyan dahil wala na silang subscription for 1 week. Internet connection. Ayan. Para po sa mga mananalo ng question. Ito ay handog sa atin ang himpilang ito. Ang himpilang DXTC 95.9. Radyo natin FM Kota Bato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. Ayan, pasensya na po sa mga listeners natin, sa mga nag-aabang dyan, lalo pa yung last week, ano? So, wala po tayong last week, ano? Ang inyo pong likod ay, anyway, laging busy. Ako na yata yung pinaka-busy sa lahat. Kasi pag tinitingnan ko yung iba, may time pa na uupo yan. For how many hours, for how many minutes, ang pinag-uusapan, how many hours. Pero ako, parang wala na akong oras na umupo, ano? Wala na ba talaga akong karapatan na umupo man lamang kahit 10 minuto lang? Oo, na makipag-usap, makipagtsikahan. Anyway, ang mahalaga is sa bawat ginagawa natin, ang kaakibat nun ay masaya tayo sa ginagawa natin. Lalo pat may kinalaman sa pamilya, no? Yung ginagawa natin ay talaga namang may kinalaman sa ating sariling pamilya, sa immediate family na tinatawag, 'di ba? So, yun po ang pinaka-importante. So, pag tayo po ay nagdudulot ng kaligayahan sa ating pong pamilya, so alhamdulillah for that, 'di ba? Kasi in Islam, obligado natin ang ating pamilya, 'di ba? So, pagdating diyan, wag po natin pabayaan, 'di ba? Alright, pag tayo ay masaya sa ating ginagawa, lalo pat ang ginagawa natin ay hindi naman po ito lihis, lihis, hindi naman ito lihis sa Islam, ay napakaganda po, 'di ba? Inspirado tayo at alam natin may napapasaya tayo, and then hindi naman tayo nag-go astray, 'di ba? So ibig sabihin yan ay alhamdulillah. So panibagong buhay na naman tayo ngayong umaga ng Saturday. Kumusta po ang ating mga estudyante diyan na still na nakihilata pa rin sa kanilang mga bed? Uy, gising na kayo, bumangon na. Yung iba gising na.
gising na at kung saang dako na ng mundo ng lugar umabot Oo, dahil nakatingin na sila ng kanilang mga cellphones. Ayun, that's what I mean, ha? Umabot na ng ibang bansa ang kanilang pinapanood. Ay tinatamad lamang na bumangon. Ay yung kanilang mga magulang nasa kitchen area ay abala rin sa paghahanda. Uy, Saturday ngayon, yung iba ay although na yung iba, especially yung mga nasa tertiary level, may mga klase pag Saturday. Pero yung mga nasa high school, secondary level, elementary level. So meron din naman sa college, tertiary level na walang pasok. So much better na na tulungan natin yung ating mga parents sa mga gawaing bahay. Oo, pagkakataon na upang tayo ay makatulong, and yung pagtulong natin is a form of bonding, So lalong tumitibay ang ating relasyon sa ating family, sa ating mga magulang. In Islam talaga pong pinag-uutos yan, yung maintaining the ties of kinship na tinatawag, right? Oo, nasa agama Islam po yan, that if we are maintaining the ties of our kinship, ay talaga naman pong nagiging cause yan ng pag-increase ng ating mga blessings, diba? And that prolongs one's life, okay? So ano bang mga pinagduduan natin? Ano ba yung mga gusto nating mangyari sa ating buhay? Diba? Dumami ang ating blessings. Okay. I'm pretty sure. Sure na sure ako dyan na majority, most of us, yan po ang hinihiling. Diba? Yan po yung mga wishes, yan po yung mga laman ng dua na magkaroon ng mga blessings, ng maraming blessings. Diba? So, let us help our parents through helping them sa mga different house chores, di ba? Through helping your parents, nagkakaroon kayo ng family bonding. Okay, it's 20 minutes. Nako, 20 minutes na agad. 20 minutes na agad. Magpaparead pa tayo ng Quran. Para naman po yung mga estudyante dyan na nakahilata pa rin, ma-remember nila na there is only one Almighty God. Ito po ay nagsisilbing reminders lamang sa atin, lalo na sa mga nag-iibada rin naman, yung mga believers, Islamic believers, diba? So nagsisilbing reminders dito. Diba? Okay, ang pagre-remind ay nakakatulong po yan sa ating mga believers, Islamic believers. Ayan, na maisagawa nila ang isang bagay dahil ito, narinig nila, diba? Sabi nga sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. And remind, for the reminder benefits the believers. Ayan. Alright, it's 23 minutes past the hour of 11 o'clock in the morning. And eto na po, magpaparead na po tayo ng Holy Quran. At ito po yung isa sa mga request natin. Kasi hindi raw sila nagsasawa. Yung mga listeners talaga tayo na nagre-request. So pagbibigyan natin yan. Hindi po tayo madamot pagdating sa mga request niya. Lalo pa sa pagbabasa ng Holy Quran. Basta hindi lang umabot na ubusin talagang oras ng tulada na bayanan, ha? Kahit okay na yung 5 to 7 minutes or yes, something like that. Wag lang yung abutin tayo ng 30 minutes. So maghanap tayo ng mga reading of the Quran na talagang hanggang 10 minutes lang, pinakamatagal, So here, as what I have mentioned while ago, na ito po yung isa sa mga request ng ating mga listeners. Ito pong International Al-Qari, Abdul Basit Imam Tamara. Allahu yarhamu. Okay, ito po, pakinggan natin.
تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا تقصص رؤياك على إخوتك قال
تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. Ayan, sadakallahul azim, sadakallahul azim. Ayun po mga kaibigan, ang isa sa mga pride ng Bangsamoro. No other than Al-Qari, International Qari. How many times na naging champion? No other than Al-Qari, Abdul Basit Imam Tamara. Alright, oras po natin, it's 34 minutes past the hour of 11 o'clock in the morning. And kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Tulada na Bayanan. Dito lang po sa impilan ng DXTC 95.9. Radyo natin FM Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. Again, kumusta ang ating mga masugi na taga-subaybay? Lalo na po yung mga nag-aabang dyan.
I'm pretty sure na marami pong nag-aabang dyan sa ating pong question and answer portion. Heto, bago po tayo sa ilang mga usapin, ay bibigyan po kayo ng clue, ano? Para po sa question and answer portion natin sa episode na ito ng programang Tulada na Bayanan. Heto po mga kaibigan ay may kaugnayan sa programs natin, ano? So may mga bago tayong programs dito po sa impilang ito, and then kasi meron din tayong mga bagong kasama, no? So welcome sa ating mga bagong kasamahan na dito po sa impilang DXTZ 95.9 radyo natin FM Cotabato City. So ayan, nagbumigay na ako, no? Nagbigay na ako rather ng clue para sa inyo. Ayan, scan na sila agad, oh. Ayan, pupunta lamang po kayo sa FB page ng ating pong himpilang DXTC, ano? At para po malaman natin yung mga different programs. Ayan, kung saan ay mapapakinggan po natin araw-araw, Monday to Thursday and Monday to Friday and Saturday of course. And mamaya po, abangan niyo po ang Saturday edition ng Arangkada Balita. Of course, kakasama po ninyo ang inyong lingkod, kasama ang aking partner, no other than RN, Annalisa Abbas. So darapang lumadakong pamikirin sa kalilintan, ingudong mga islan, duwan-duwan, tanudentaran, uditanong, mamagayong, mga guroy, mga... Alright mga kaibigan, napakatindi po ng sikat ng araw sa umagang ito ng Sabado. Kung kaya tayo po ay mag-ingat-ingat, lalo na po sa mga bumibiyahe, yung mga biyahero natin diyan. Especially yung mga naka-single motorcycles, konting ingat po sa ating mga nakamotor diyan. Dahil hindi po kaila sa atin, sana talaga naman pong kabi-kabilaan ay may nakikita tayong mga aksidente, So, lagi po tayong mag-ingat, lagi po tayong magsabi, na tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwata illa billah. Every time na tayo po ay aalis ng ating bahay, every time na tayo po ay magta-travel, don't ever forget that. Yung mga dicker na tinatawag before leaving your house, wag po natin yung kalimutan. And of course, dahil po sa napakatindi ang init ng panahon, gaya po ng ating laging pinapaalala sa ating pong mga listeners, sa ating mga biyahero, kahit na nasa 4 wheels kayo, naka-aircon, ay wag rin kalimutan magdala ng water. Ayan ay ilan sa ating mga tips, para po sa mga hindi tayo ma-dehydrate sa tindi ba naman ng init ng panahon. And then focus on a balanced diet, kailangan po natin mag-focus sa ating dieta na tinatawag. Hindi naman ibig sabihin pag nakarinig tayo ng diet na tinatawag ay hindi na tayo kakain. Hindi na tayo kakain ng tama. Ang diet na tinatawag, yung pag-o-observe kung paano natin ginagamit, paano ba tayo nag-i-intake ng mga foods, 'di ba? Ano ba yung mga kinakain natin? Kailangan maging maingat tayo, Yun po ang tinatawag na diet. Na kung saan yung iba karamihan ay pag sinabing diet na ay yung bang binabawasan yung kain. Wag pong sa ganun, So talagang tinitingnan natin, kailangan nating malaman ano ba yung mga tinatawag na balanced diet, na tinatawag. Ano ba yung dapat nating kainin para ang ating katawan ay manatiling nasa malusog, And ayan, aside from that, kailangan po nating isipin na ang isa sa mga diet, ilagay natin sa ating mga diet ito pong eating of plenty of fruits, ayan. And of course, vegetables. And of course, stay physically active. At ito pa, ang malimit na ating iniiwan. Ang ating kinakalimutan palagi, not enough sleep.
Ayan. Kailangan po natin na ma-ensure na meron tayong enough sleep. Yung iba dyan, saka lang natutulog pag madaling araw na. Nako. Yung iba, 1 o'clock na in the morning. Alas 12 ng hating gabi. Yung iba, lalo na sa ating mga estudyante dyan, may panahon pa na bumaba sa kitchen area para magluto ng hating gabi. Baka mapagkamalan pa kayo ng inyong mga kapitbahay dyan na iba na. Diba? Oo, kasi hating gabi ay nasa kitchen area at naririnig yung mga kung anong niluluto dyan, So, ayun, kung ano pang isipin ng inyong mga kapitbahay dyan. Aside from talagang bad po yun sa inyong kalusugan, ay iisipin ng inyong mga kapitbahay na may lahi kayong ganito. Oo. So, ang tamang pagkain po ay before na mag-sleep po tayo. Bago tayo mag-sleep, for example, after na mag-rib prayer, 6:30 to 7 o'clock. Diba? Yan po yung best talaga na kakain tayo for dinner. Kasi before bedtime, dapat 2 hours before bedtime ay hindi po kayo kumain yan. Wag po yung agad-agad na matutulog kayo, samantala kakakain lang ninyo, Ayun po. And aside from that tip, ay ito pong merong enough sleep, ay kailangan ma-manage po natin ang stress natin. And then, as what I have mentioned while ago, stay hydrated. Lagi pong magdala ng tumbler na tubig para po sa inyong mga lagayan ng tubig. Para po lagi tayong hydrated. O sa mga may mga trangkaso dyan, mga not feeling well, alam nyo ba, isa sa mga therapy na napakaganda para sa atin ay water therapy. Ayan, uminom lamang na maraming tubig kahit hindi ka iinom na ng gamot. I'm pretty sure agad-agad mawawala yan, Water therapy ang katapat niyan, and at the same time with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, of course. Kailangan po nating mag-research ano yung mga dapat babasahin natin sa Quran para po makatulong para tayo po ay gumaling agad, aside from water therapy na tinatawag. And then avoid smoking and excess in alcohol. Diba? Kung alam natin na kung kaya man natin i-quit ang pagsisigarilyo sa mga naliligarilyo dyan, ay much better na habang maaga ay i-quit natin yon. And ito pong alcohol. Sobrang intake ng alcohol po, mga kaibigan. So, hindi rin po ito mas maganda sa ating pong kalusugan. So, ayun. Ang pinaka-importante dito, yung stay hydrated and you have to ensure that you get enough sleep. Diba? So, ayan po. At exactly 10 p.m. in the evening, kailangan tulog na yung ating katawan. Kasi usually yung 10 p.m. na yan, dyan po nagre-recharge. Yan po yung time na nagre-recharge ang ating katawan sa 10 p.m. na yan. Kailangan po natin yan para po ma-maintain natin na 10 p.m. nakatulog na tayo dyan. Ay lagi po nating pinapaalala, isa sa mga advocacy ng programang ito. Ito pong pagkakaroon ng time management dahil ang oras ay mahalaga. Time is gold. In Islam, time is life. Diba? Ang oras ay buhay. Ayan. And then, ang oras ay ginto. Time is gold. Kaya, isa yan sa mga lagi nating pinapaalala na magkaroon sana tayo ng time management. Kung ano pa dapat na gagawin natin pagdating ng oras na ganito, pagdating ng ganitong oras sa umaga, then sa hapon, sa tanghali, sa gabi, ganon. Yun po ang tinatawag na time management. Kung kinakailangan, meron kang isinabit dyan sa inyong mga walls ng inyong kwarto, pwede yon para hindi mo makalimutan from time to time ay talagang malala mo kung ay mga gagawin mo for the whole day, diba? Alright, it's 44 minutes past the hour of 11 o'clock in the morning and the time check is brought to you by
Kitwi, Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Alright, ready na ba kayo sa ating mga listeners dyan na patuloy na maantabay, lalo na sa ating mga avid viewers sa ating pong live streaming ng ating FB page, ang radyo natin FM DXTC 95.9 Cotabato City. Again, thank you so much sa mga listeners natin, sa mga lagi pong sumusubaybay. Opo, sa mga nag-aabang. Thank you so much sa pagpaparamdam, Sir Mahmoud Bandaw, na lagi pong dyan na nakikinig. Thank you so much. Ayan, marami pong salamat, Ma'am Sembay Adam, na laging sumusuporta sa programang ito. And of course, sa iba pang programa ng pilang ito. And sa aking ayan, friend, Ma'am Saadia Adam Kanakan. Assalamualaikum, tigin kakanuron. Kahit always busy, basta for the sake of love, family. Love of the family, sabi pa niya. So, hindi po ramdam ang pagod. That was according to Ma'am Saadia Adam Kanakan. Thank you so much for watching. And ayan, thank you, Ahmad Enoch. Lagi rin andyan. Assalamualaikum, tigin. Salam kapantigin, ate. And mapiamod to, ate Nuro. Salam kapantigin si attorney, Sir Roger Pae Mangulamas. Si Mama Ate Maya, si Kuya Haris, Ate Eliza, Pakat Sembay Adam. Salam, Habibi Alayna. And si Ama Ibrahim. Watching from Tenorio, Awang. Dato din Sinswat Maguindanao del Norte. From the residence of Ahmad Enoch. And of course, Ma'am Uthay Main Gampong, thank you so much for watching. Maraming pong salamat sa lahat po ng nakikinig. Balasan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalo pat kayo po ay nakinig doon po sa pagbabasa ng Holy Quran dahil pag ang Quran ay dinalit, mangyaring tayo po ay tumahimik at bigyang pansin, isa puso dahil baka sakali doon po ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mercy na tinatawag. Diba? Wala nang kasing ganda pag may mercy po ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Bulawang ko tigil ka din, bulawang ko sabal ka din, sa ayan ka pamikir, sukapasan, nukang ihan. Ayan, maraming salamat kay Sir Saidali Pasawilan. Kumusta na kayo dyan? Salam tigin atin no. Mapia magan mo to. Salakita no langan. Bangsamoro. Ayan, thank you so much. And of course, Ma'am Noraida Odasa na lagi pong andyan, nakikiramdam at laging nangungumusta. Po, lagi pong nagmamonitor. Thank you so much. Balasan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ma'am Noraida. Basta raw pagbasa ng Quran, hindi raw siya magsasawa. Gustong-gusto raw niya marinig. MashaAllah. Alam nyo yung pakikinig sa Holy Quran, pag tayo ay excited tayo and at the same time in love na tayo sa pakikinig ng Holy Quran. Sabi nila, it's a sign. Ano bang signal na yon? Ano bang sign na yon? It's a sign na talagang mahal tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil mantakil nyo, yung Quran ay mula po yan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, words of from Allah Subhanahu wa Ta'ala, diba? So, ibig sabihin yan, it's a sign. Isa sa mga senyales na mahal tayo ng Allah dahil napapalambot ang puso natin, tawag nito, nakikinig tayo ng maayos at na-excite tayo. So, ibig sabihin, mahal tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag binigyang pansin natin ang pagbabasa ng Holy Quran. Lalo pat pag yung nangyayari sa atin ay parang, parang sinusuko talaga natin ang ating sarili. I-try nyo yan. Lagi nyo i-try sa mga hindi pa nakakaranas. Once na gawin nyo yan, tulad ng ginagawa ni Ma'am Noraida Odasa, na talagang lagi raw siya na-excite when it comes to reading of the Holy Quran. So, ibig sabihin niya, nasa puso na niya, nananalaytay na sa kanyang ugat. Ito pong pakikinig na talagang nai-in love na siya sa pakikinig sa Holy Quran. So, alhamdulillah, mashallah. Thank you so much for that, Ma'am Noraida. And balasan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na lamang ang bahala sa inyo. Alright.
Alright, are you ready sa ating pong question sa programang ito, sa episode na ito ng programang Tuladan na Bayanan, Saturday episode. Again, it's 25th of October 2025 and a third day of Jumada al-Awwal para po sa Gregorian calendar, year 1447. Are you ready sa ating pong question? Ito po ang ating question. Okay. Wag po pa namang sumagot. Oo, may mga sumagot na. Bakit kayo sumagot? Wala pa namang question. Okay, wala pang question. Excited na talaga, no? Excited na talaga ang ating mga listeners. So, are you ready? Wait lang. Wait lang, ako ang hindi ready. Kailangan kong ma-monitor agad sino ang mauuna. Alright, i-monitor natin sino bang mauna kasi I'm pretty sure na marami po ang magaling. Marami po ang magaling at ready na. Ready na si Sir Bukhari AG. I don't know kung na-load na yung load ni Sir Bukhari AG. Last week. 2 weeks ago. Okay, this is our first question. Again pala, ito po yung number na pwede kayong mag-text. Lalo na sa mga nakikinig sa pihitan ng kanilang mga radyo, ang 0912-6840978. Ito po ang hotline na number ng Tuladan Bayanan. Again, 0912-6840978. Hotline na number ng Tuladan Bayanan. Eto po, paunahan. Ready na inyong mga kamay. At the same time, sa mga hawak ng mga cellphone dyan. Ingatin nun yung mga letter na. Tapos sa lakaw yung makatype, no? Okay, our first question. Manamaga na mapitan, tatapan dun makakal. Okay, ano yung bagong programa? Actually, hindi ito bagong programa previous years, merong mga programang ganito, pero binalik lang. Ayan, again. Binalik ito pong ating programa. Okay, ano po ang title ng ating bagong programa na mapapakinggan Monday to Saturday? Tama ba? Nagsimula ito kanina nagsimula kanina. Mamaya na yung sagot, hindi ko pa nababanggit. Excited yung iba, no? Alright, ano po yung title? Title pamagat ng ating pong programa sa impilang ito every Monday to Saturday at at 7:30 to 8 a.m. 7:30 to 8 a.m. Go! Oy, scroll down agad ang mga ang mga marites daw. Lahat naman tayo marites Ako marites din ako. Oy, 7:30 to 8. 7:30 a.m. to 8 a.m. Alas 7:30 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Ano po ang title ng programang yon? Hosted by our... pag sinabi ko sino ang host, parang sinabi ko na rin, I-search nyo po yung 7:30 to 8 in the morning. Saganggulan noing tanong, pamikirin sa mabago, sa panundan ikalilintan, no dalapan lumadago, pamikirin sa kalilintan, ingudong mga islan, duwan-duwan, tanuduntanan. Uy, 7:30 to 8 a.m. Yung kanina nagsimula na. Meron tayong program kanina. May nagkaroon na tayo ng program na ganito. Ano bang title no? Nako, 8 minuto na lamang bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namba itadumantano, makalilitad kanumadako. Ayan, congratulations! Meron nang nanalo.
ginawa ko, ginawa ka, umaras ka na rasa. Ayan, congratulations to Ma'am Soadia Adam Kanakan. Para po yan sa may comment section ng ating live streaming. Congratulations! Ayan. And meron na rin sa ating text line. May nanalo na rin sa text line. Congratulations to Ma'am Safa Adam na Balitang Moro according to her. So congratulations, that's right. You got the correct answer. Palagpakan. All right, it's 56 minutes. It's 4 minutes before an hour of 12 o'clock. Let's proceed to the second question. Kasi wala na pala. Medyo konti na lang ang oras natin. Nawili na tayo dito, ano? All right, are you ready for our second question? Again, congratulations sa comment section si Ma'am Saadia Adam Kanakan and sa text line. Si Sir, si Ma'am Safa, congratulations at tumataginting na 50 pesos load. Sa ayan ka pamikir, suka pasan, nukang ihan. Umanamaga na mapita. Alright, eto naman, our second question para sa mga hindi nanalo. You still have a chance for today's episode of our program. Wag po tayo mabad trip. Meron pa tayong second chance. Parang bad trip na si Sir Bukhari. Ano ba yan? Hindi naman daw. Hindi raw. Alright. Thank you. Our second question goes like this. Okay, sino ba ang bagong host ng programang Hataw ng Bayan? Ang programang Hataw ng Bayan ay mapapakinggan na 6 to 7 a.m. morning to Monday to Saturday, Friday, Saturday. Dalawa po yung host ngayon ng Hataw ng Bayan. Yung kanina, sino bang nanood at 7 to 8 a.m.? Sige na, hanapin. Sige na. Napangilin, 6 to 7 a.m. Hataw ng Bayan. So, meron po tayong dalawang nagugwapuhan at nagagandahang host dyan. Isa doon ang isa sa mga ating mga bagong news anchor. So, ibigay yung name ng dalawang host. News anchors po ng Hataw ng Bayan. Sa mabago, sa panundan ikalilintan, no dalawa. Dalawa po yan, Ma'am Masembay. Dalawa po dapat ang ibigay nating host ng programang Hataw ng Bayan 6 to 7 a.m. Araw-araw po yan mapapakinggan except of Sunday. Ayan, sabi pa ni Ma'am Sir Bukhari AJ, hindi naman daw. Joke lang yun. Hindi naman daw malungkot. Masaya siya. Ang saya raw ng programang Tularan na Bayanan. Alhamdulillah. Thank you so much. Ayan, congratulations. Maraming salamat. May nauna na. Talagang ang galing, Ang galing. May nakakuha na sa comment section. And congratulations to Ma'am Sembay Adam. Ginawa ko. Mahmoud, Sir Mahmoud Bandang, may kasama po si Mama Analiza Albas. Anteni namba taga-Podani nanan. Sa Timamboy nabanggit. Sa Timamboy inabanggit ka, Sir Mahmoud. Inipandu lamang penggulan-gulan tanong.
Hindi po si Jong Valenzuela. Hindi po sa Fanny Udo si Jong Valenzuela. Si Ka-R and Jong Valenzuela, Fanny Udo po. And Saksak Sinagol. Alright? Okay. And eto na, congratulations to Ma'am Noraida Odasan sa text line po. Sabi niya is ang mga host ng programang Tuladan Hato ng Bayan, which is nagsimula po kanina, is are no other than Adel Albuluzi and Ate Annalisa Abbas. Congratulations, Ma'am Noraida Odasan, sa text line. At sa comment section ay si Ma'am Zembay Adam. Congratulations. So mangyaring inyo pong i-text ang inyo pong number sa ating pong hotline na number ng Tuladan na Bayanan para po ma-load ng ating sponsor. So thank you so much sa ating sponsors. Umanamaga na mapitan, tatapan dun makakal. Alright, so wala na talaga tayong oras. Wala na tayong magagawa. Kundi tayo po unti-unti nang mamamaalam. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsubaybay. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ang Allah ay sapat po sa atin. Mag-ingat po tayo lagi sa ating mga biyahero, sa ating mga, kahit nasa bahay kayo, lagi pong uminom ng tubig. Sa atin, di ba naman ang init ng panahon ngayon? Stay hydrated, lagi. Lagi po tayong uminom talaga ng tubig. Yung pag-inom ng tubig ay napapalayo tayo sa mga any sickness. And at the same time, pag tayo po ay laging nagdi-dhikr, never forget the 5 times prayer, which is obligado po yan sa atin. Yan, maraming salamat, Sir Ahmad Enoch, Ma'am Omo Uthaymin. Pasensya na, may nauna na, no? Sakto po yung answer niyo, pero si Ma'am Sembay po yung nauna sa text, sa comment section. Alright, maraming salamat. Masya Allah. Alhamdulillah, tekapang kanuno Allah subhanahu wa ta'ala, parihalang kanuno Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga listeners natin na laging dyan. So, abangan nyo po, next time, inshallah ta'ala, yung mga question natin ay may kinalaman din sa mga programa ng himpilang ito, ng himpilang DXTC 95.9, radyo natin FM, Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. Okay, hanggang sa muli, maraming pong salamat. Tayo po ay mamamaalam na. Congratulations sa mga nanalo and better luck next time sa mga hindi pinalad. Ayan. Kung hindi man tayo pinalad ngayon, ang mahalaga, sa bawat araw, tayo ay papalarin. Nakapag-perform tayo ng 5 times sa prayer, diba? So, isa po sa tunay na tagumpay ng isang tao. Ayan. Na kung saan po ay nakakakalma ng ating damdamin. Ayan. Sa mga may dinadamdam. Magbasa lamang kayo ng Quran and at the same time always say magdikar po tayo. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-remember sa Allah ay nakakapanatag po ng ating kalooban. Allah bidhikrillah tatma'innul qulub. And the remembrance of Allah, do heart find rest. Ayan. Maraming salamat sa panguna po ng ating hanggang sa muli rather sa susunod na Sabado. And abangan po ang Arangkada Balita at exactly 4 to 5 p.m. this afternoon. Saturday edition ng Arangkada Balita. Kasama po ang ating RN Annalisa Abbas and of course ang inyong lingkod RN Oraliza Mintal Kusain. Sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head and of course ang aming pong news writer at sa ngalan po ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. And of course, aming pong mga media technicians. Ito po si radyo natin, Oronisa Mintal Kusain, ang pong kakasakawang-kawangan. Ang inyo pong kakanuron na nag-iwan po sa atin ng kasabihan, huwag na huwag sayangin ang oras dahil sa bawat patak ng segundo, katumbas nito'y ginto. Masalama, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saligan ka no dalat pa